Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi, subog sa mga nagalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Ako inyong alagad nga host nga si Kerwin Macopia ug ang kanunin nako nga partner nga si Odge. Maayong gabi, Odge. Maayong gabi, Sir Kerwin, ug maayong gabi sa tanang nagtan-aw sa tong programa tonight. Ako si O'Hara Catherine Mendoza ug mao kini ang Season 8, Episode 6 sa programa gidalit kaninyo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7. Ug karong gabi atong hisgutan ang usa sa mga dagkong program sa DSWD ug mao kini ang Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive Integrated Delivery of Social Services kun kalahi seeds nga adunay bag-ong proyekto ug mao kini ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project kun PMNP. O diba, taas kayo to. Taas kaayo. Taas kayo to, diba? So that's why ang popular name lang niya is Kalahi Seeds. Okay. So yes, makauban nato Odge karong gabi una ang musaysay ug mopasabot kabahin aning programa ha nga si Mr. Rolly Alderete, siya nga atong Community Development Officer 3 o ang focal person sa Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project kun PMNP. So maayong gabi Sir Rolly. Maayong gabi Sir Kerwin, maayong gabi Ma'am Odge ug sa tanan nato mga televiewers ug partner LGUs sa Cebu, Siquijor, Negros Oriental ug Bohol. Of course, ato na pila lang atong mga kauban kasigbit na mga probinsya sa Leyte, Samar ug Mindanao nga maabot sa ato ang satellite diri sa CCTN. Sige. So, Sir Rolly, magsugod ta. Atong balikan kining Kalahi Seeds. Okay. Unsa man kining dakong programa sa DSWD ug unsay update na ani karon? Sige, sir. Okay, Sir Kerwin, ang Kalahi Seeds again sama sa nailhan ug na andan na kay taud-taud naman gini gi-implementar. Isa sa mga programa sa gobyerno ang Kalahi Seeds diin gi-implementar pinaagi sa DSWD. So karon naatay bagong program sakto tong giingon ni Ma'am Och, ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Isa ka modality sa ato ang Kalahi Seeds. Okay. So under sa Kalahi. Yes, Sir Kerwin. So daghan-daghan matag modalities na atay sa una na atay katong NCDDP or National Community Driven Development. Sa tay additional financing karon sa ato ang NCDD or Kalahi Seeds NCDDAF na sa tay BP2P or Balik Probinsya, yes, Bagong Pag-asa, naasad tay KKB, Kalahi Seeds KKB. KKB. Okay. So, daghan kayong mga acronyms, sir. So, kining PMNP unsa man ni siya karon nga ato ang angayan i-explain sa ato ang mga televiewers. Okay. Ang Kalahi Seeds PMNP isa kani siya sa partnership programs sa DSWD ug sa Department of Health kon DOH. Nag-focus kini sa nutrition. Diin ang target gyud nato is ang stunting or kanang pagkabansot or let's say pandak sa may Bisaya. Sa Bisaya. Pagka stunting mubo ba na sa Bisaya? Kung sa kuan kana wala ni tubo na south. Kung sa by term sa Sugboanon or Cebuano, basta kay stunting in English, so kana wala ni tubo ana na lang. So mao na siya ang focus sa kuan ang nutrition gid siya. Kalahi Seeds Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Okay. So ang target nato ni mga kabatan-unan, ang mga bata. Kabatan-unan o ang ginikanan. Ang mama specifically. Kasi lang man ang So importante ang sa mga bata. Ang magsabang ana, di ba? Importante man na nga sa iyang pagmapdos pa lang. Yes, ang first 1,000 days sa bata gikan pa lang sa sabakan sa iyang inahan, importante kaayo nga mahatagan natog igong kaalam ang inahan o igong nutrisyon para sa bata. Kaya ang first 1,000 days, that's
up to 24 months or that's up to 2 years. 2 years. Importante kayo kay nadiha ang brain development, ang pag-develop sa body or lawas sa bata. Kinahanglan na gyud siya igo nga nutrisyon nga madawat. Okay. Pero sir, kung dili na to i-address kini nga problem, unsay mahitabo day sa bata di ay, sir? Mao na daghan kay tagkaso sa malnutrition. So mao na nga ang ang Department of Health ni partner gyud sa Department of Social Welfare and Development kay lagi mas known man ang DSWD nga naa gyud tay inila nga CDD or Community Driven Development nga approach. Didto gyud sa community ang target nga mga beneficiaries or mga participants sa ato ang mga activities or kalihukan. This is really something new, no, sa Kalahi Seeds kay sa akong nabawaan mostly on the infra projects man ako nakuan on Kalahi Seeds. Oh, yes. This is very new and this is refreshing sa part if maghisgot ka og nutrition with Kalahi Seeds. So Sir Rolly, unsa may mga long-term goals nato ani? Ug unsa na siya pagkuha? Ug unsa atong mga nasugdan na ani niya? Okay. Well, duha man gud ka component ang ato ang PMNP. Component 1, gi-address gini siya specifically ni DOH. So, component 1 katong mga nutrition specific nga mga interventions such as katong provision of multivitamins, kaya lagi katong sa mga lactating women, kinahanglan magina sila iron and folic acid dito sa bata nga makuha nga nutrients o sustansya gikan sa inahan sa pagpasuso. So that's component 1. That includes feeding also. So nutrition specific. Now, diri sa component 2 nga aspect gidiin ang DSWD Kalahi Seeds mao ining tubag nutrition sensitive nga intervention sama sa ECCD or Early Childhood Care and Development. And water sanitation and health. Yeah, so WASH. So most of our sub-projects identified are naadiha na belong sa kaning WASH o sa ECCD. So ang mga projects sa Kalahi, so related on nutrition. So dili siya ingon directly, pero at least nakapatabang siya. Yes. Absolutely, Sir Kerwin. Okay. So kung sa man kining mga para sa information sa public, kung sa man itukod na bata itukod diha na amatay i-construct? Yes. Unsa ba? Okay. So, ang pag-implementar sa ato ang bagong nga sub-project ang PMNP, ato yung gi-create dito sa barangay, na agyo tayo giingon nga Barangay Nutrition Council. So, sa BNC, naabot tayo gipili diha ang mga volunteers. So, naglangkob kini sa mga participants from the community, kay sila mismo ang mo-identify o mo-ila sa ilang panginahanglanon specifically on nutrition. So, kanang moto nga kung unsa gyud ilahang ma-identify, tabangan na siya or didto na himuan nagresolusyon sa Barangay Nutrition Council para i-endorse sa municipal level, MNC or Municipal Nutrition Council. Okay. After sa municipal, i-endorse, unsa may buhaton na sunod, sir? Okay, so after pag ma-endorse, i-check man na didto na amantay i-review man sa na katong ilahang project proposal. So that's why ang CDD man gud nga approach sa Kalahi Seeds, muhatag itag training dito sa atong mga volunteers unsa man paghimo ang katong mga proposal para mafundingan kining giila nila nga panginahanglanon kay sila man say moila sa solusyon sa ilang problema. Ora ba siya sila ni ila sa ilang problema, sila say moila unsaon nila pangita og solusyon. Okay. So, ang community ang mo decide. Ang community ang mo decide. Yes, kay sa CDD, the community has control over decisions. And they also have the control over resources. So that's the CDD principle. Okay. Pero on this modality of Kalahi Seeds, sir, naa siya specific nga project nga mauna ni ang inyong pilion or anything or broad siya. Well, unlike with Sir Kerwin, unlike with the previous or katong other modalities of Kalahi, let's say naman tayo Kalahi nga katong sa disaster response. So, exclusive ra sa to siya or specific ra sa to siya nga katong mutubag sa panginahanglanon during or sa disaster. This time kay nutrition man ato ang nutrition sensitive nga mga sub-projects.
So naa sa tay gitawag nga menu, or that's why mo fall gyud kasagaran nato ang mga sub-projects dito sa early ECCD or early childhood care and development, og sa ato ang water, sanitation and health or WASH, sama sa mga potable like potable water, ano mga drinking water nila, construction of water kana level 1 or level 2 nga mga water systems, and also improvement sa mga daycare centers or ECCD. Kung familiar mo ang early childhood care and development, yes. So kana Kasagaran mao na diha ang to ang mga sub-projects identified for the PMNP modality, Sir Kerwin Mamooj. So, usually pila man atong budget nga hatag na download sa LGU. Naabatay mora ni ang i-work out ninyo nga kuan nga budget. Yes. You will have to be given 1 million for this or 1 point or less than or whatever. Yes, Sir Kerwin, thank you for that question. Tanan ato ang mga LGUs na agyoy budget for the not tanan but katong identified nga mga LGUs kay naa man tay criteria sa pagpili sa mga LGUs. Naa may kasagaran sa ato ang mga kuan karon mga 4th, 5th class nga mga municipalities ang ato ang target beneficiaries, LGUs. So dili tanang nga LGUs niya, sir, ha? Base na para maklaro nato sa public nga tanang local government units beneficiary. So naalay We have criteria for LGUs. Yes, naay criteria nga gipili Ma'am Oj katong mga taas ang poverty incidence, and also naay malnutrition rate nga 17% or higher. Yes. And kabahin po dito sa grant or fund nga ma-avail ni LGU, magdepende siya sa number of population kay mao gyud siya kuanan. Kung dako nga LGU, dako sa dang ilahang kuan or more number of barangays ba, dako nga LGU, dako sa dang ilahang madawat nga grant. Kato mga smaller nga mga LGUs, medyo ubos-ubos sa dang ilahang madawat. But so far atong pinakaubos is 5 million per project na. per LGU. Per LGU. Yeah. Pinakaubos na ng kuan. Dako na pud na, sir, but they have to work on the budget for that. Yes, Sir Kerwin. Pero kanang 5 million, usa ra ka ng project or daghan kayo ma-produce nila ana? Again, depende sa giila sa ato ang LGUs or sa community mismo, kay naa magyud ni siya community consultation, naa magyud tay gipatigayon nga barangay participatory situation analysis or BPSA. Nya didto ilang ilhon nga specific again sa nutrition unsa ilang panginahanglanon, and didto ilahas ang tan-awon kung kaya ba sa ilahang budget. Kay di mo sad ta pwede mo ingon nga kanang, for example, moingon sila magtukod tag water system, unya ang ilang budget or number 1 pa lang wala sila water stores. So mao na nga naay mga naabot tay mga gi-consider nga mga factors in identifying or sa pag-ila sa ato ang solusyon sa ato ang panginahanglan. So dili siya yung dito magpataka day og kuanana. Nga magbuhat magtukod Dili mig kuan. magbuhat-buhat. Oo. Yeah. Daghan tag factors ang gitan-aw. I-consider magtukod mig daycare diri. Magtukod mig ingon ani, so dapat na i-consider nimo kung Yes, magtukod sila daycare, naaba sila luna. Mao gina importante kaayo, Sir Kerwin. Di man ta moingon ta nga walay ka ng daycare center or eskwelahan ang kuan ang barangay or ang community. So magtukod na atay ibutang ta lang natay fund pero wala tay luna. So usa sad na sa isa kanang angay gyud natong tan-awon kay di man gyud na pwede nga mutukod lang ta diha nga wala tay klarong kuan. So naabot tay mga proseso on how do we acquire these we call it LAR documents, land acquisition, rehabilitation and resettlement nga mga pamaagi. oh my God, so kuan di ay matrabaho so di ay ni kuan Kundi kayo siya. kundi di ay niya dili ni siya ingon nga mudawat ra kadiha og kuan og grant og mao na dayon na. So nya ang dako pa ni nga factor ang atong community volunteer ang mo trabaho ani. Yes. Oo, so balikan nato kini sir kini gingon naman to nga CDD. So ato hisgutan kay mao man kini ang ato ang mao man kini gina-advocate sa Kalahi Seeds ang paghatag og gahom didto sa community. So balikan nato. So unsa man kini ang mga goals, ang tumong sa community-driven development or CDD approach ang gigamit sa Kalahi Seeds? Okay. Well, Sir Kerwin, tumong og tinguha sa maong approach, ang community-driven development mao ang number 1 paghatag og gahom kon kahanas sa ato ang mga community didto gilangkuban kini sa nagkalain-lain nga sektor. Na doon nakita yung sektor sa kababayan, sa mga senior citizens, sa
farmers, fisher folks, kung unsa man ang mga civil society organizations nga anaa sa maong community or mga faith-based organization. So, diha ato na silang gitagaan og kahanas. Ikaduha, mao ang pagpakunhod sa kapobrehon. So, sama sa giingon nako nga sa kadaghang problema or panginahanglanon sa usa ka community or komunidad, kung kining ilang mga problema or panginahanglanon ato ang matubag, at least nakuhaan. Wa man ingon nga na tubag yung tanan ilang problema, but mapakunhod ang ilang kapobrehon. Ikatulo, mao ang pagpalambo sa lokal nga panggamahanan. Kay dinhi, bisag mga community volunteers, di na mauwaw mo atubang ni bisan kinsa nga mo atubang nga dili mauwaw nga way uwaw ha, but naa na siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Kay sa DSWD ato amang gyud silang tagaan og kanang capacity building, tagaan nato silang igong training. So gitabangan ang lokal nga panggamahanan labi na sa barangay nga mo serve og canvas kung manganvas na baron sa kanang materyales. So gitrain sa nato na sila unsaon day pag-ila aning kubiko, unsaon pag-measure. Naatay mga committee, ad hoc committees nga gi-create. Naatay procurement team na sila mo procure, mo serve og canvas. Kaya again, sama sa atong naandan, mo serve kita og canvas at least 3, and then kinsa tay pinakabarato adto kita mapalit. Bidders, 3 bidders. Tawa na? Murag yung na bidding, but canvas ang tawag. O sila mangita sa supplier. Yes, sila ang mangita nga naa didto. Sila sa damo ila kinsa ang pinakabarato niya. Naa sa tay bids and awards committee. Mga volunteers sa ni atong gipang-train. So dili na ito mga staff, sir, ha? Dili na ito mga staff, sir. Ang ato aragyod, we facilitate, we provide training, ato agin na naaman tay igong suporta gyud, naaman tay technical working group assigned in every municipality. So natay area coordinators, natay technical facilitators, mga engineers gyud, naasad tay municipal financial analyst, and then nasa tayo mga community workers or community empowerment facilitators. Nag-deploy na to dito sa mga target municipalities nato. Yes, Sir Kerwin. So sila ang mutabang. Yes, Sir Kerwin. Mutabang dito sa atong community. Kay kinato mga community volunteers, di man ta makaingon nga mga nang-graduate ni sila og kuan, high school or college, di ba? Tinuod, di ba, sir? Tinuod, sir. Mabitaw nga, nakatawa sila nga, nga ni unraday ni pagkuan. Kana after sa training ba, makaingon ang mga volunteers nga, wa ko kahuman og kanang 4-year course pero kabaw na ko measure unsa din ang usa ka kubiko, unsa din nga klase sa semento. Ana man namatay mga specific gyud nga klase man ng semento, kung ang gi-deliver ba nga materyales substandard o kadto ba gyud ang ato ang gipangita. So kabalo na sila mo ila o mo identify unsa nga materyales ang ato ang gipangita para mulungtad or mugmalahutay ang ato ang sub-project. So kaning nindot jud kay ni siya, no? Nindot kay ni siya na pamaagi ni community driven development, kay nag-empower ni siya not only sa community itself na kinadak-an, but internally sa every individual. Kay mura siya makahatag siya sense of belongingness or kana ownership sa ilahang project nga ginahimo. Sila mismo ang nindot kay siya og tumong, nindot kay siya impact sa usa ka person. So Sir Rolly, given na kanang nindot ni siya ang CDD, unsa ang proseso nga agian sa usa ka LGU or sa barangay para kung moingon sila naganahan sila na mopatuman og project gamit aning CDD? Well, mauto. Matag barangay, naaman tayo Barangay Development Council. So ato ang gi-encourage, even ang ato ang mga national government agencies, sama sa Department of the Interior and Local Government, kung DILG, sila nag-awhag yun mismo nga ang adunay partisipasyon gikan sa komunidad dito sa barangay. For example, gitawag nato siya imbis nga BDC or Barangay Development Council, nahimo siyang expanded barangay or expanded BDC or expanded Barangay Development Council. Diin, diri pwede mo appeal tong president sa senior citizens, president sa farmers or fisher folks, and again depende kung unsa nga civil society organizations or people organizations nga anaa mahimutang sa maong komunidad. So giawhag sila nga mo appeal didto, mao na siya ang proseso sa ato ang CDD. Ma'am Odge. Okay. So kung CDD atong ginagamit ever since pagsubo sa Kalahi Seeds, di ba? Yes, Sir Kerwin. So, ubang mga LGUs po naggamit na ani. Yes, Sir Kerwin. Di ba? Nagamit. Naatay mga LGUs nga ni-adapt gyud sa ato ang proseso sa CDD.
or community-driven development. Because nakita nila nga nindot siya. Nindot siya na approach. Nakita, yes, nindot siya, unya dayag sa katawhan, gitagaan na kahigayunan, ang katubang mga maingunta nga mga vulnerable, katong mga mahuyang, katong mga pobre, nga maingunta nga wa sila gipaminaw ilang mga tingog, but this time sa CDD, naa sila'y tingog, bililhon ang ilang tingog, gawas nun silang mopadayag sa ilahang mga opinion. Nadili lang ang atong mga local officials Yes, sir, ang Kerwin. magbuot kung unsay gamon Maayo, oo. nga project, di ba? Yes, Kini sir, sila Kerwin. mismo ang ato ang mga katawan mismo ang magpili o sila mismo ang motrabaho. Yes, sir, Pero Kerwin. of course, Sir Rolly, makayunta nga it's the people, di ba? We give the power, the empowerment to the people. Pero usa may ang role po sa local government unit o ang atong mga officials ani, kay ba? Pas ma-feel po sila nga dili naman day paano na Kami, imi ihatag padapay naman na di sa mga, imi. oo. So usay maging role na day ani sa local government unit. Okay, well, sakto nga pangutana, Sir Kerwin, no? Kay makaingon sa ning mga barangay officials or even the municipal officials, ay basta, murag nawa among role. No, Yes. naara gyud ang role ni local government unit. So, number one, pag-abot pa lang sa maong proyekto or kining ato ang project didto sa komunidad or sa lungsod, dawaton gyud kini sa local chief executives kung mga mayors. Di gini moabot sa lungsod kung dili dawaton sa mayor. So mao na nga diha pa lang nakita na nato ang support sa LGU. And then himuan dayon na kanang resolution sa SB. Sangguniang Bayan, yes, nga gitugutan si mayor or the local allowing the local chief executive to enter into na memorandum of agreement MOA with DSWD. Same thing goes to ato ang barangay level. Okay. So dawaton gyud na dito sa barangay or punong barangay before siya ma-implement, before ta makasugod sa pag-implementar sa maong sub-project. So ang ato is again to improve local governance para mapalambo ang lokal nga panggamahanan. Mo nang tabangan sila sa ato ang mga community volunteers, trained community volunteers kay lisod man sa kay ato ang ibutang dito nga walay igong kaalam, kahanas. Oo. So mao na nga nindot jud siya kaayo natay mga success stories ana Sir Kerwin, Ma'am Oj. Nga na-empower ang ato ang komunidad. Yes. Nga natabangan ang barangay. Dili lang ang barangay officials ang naglihok. Ang ilahang mga katawhan mismo diha sa barangay itself, di ba? Yes, Sir Kerwin. Sige. Makahatag ba ka example, sir, mga nindot na mga sub-projects ani nga na come up na sa Kalahi Seeds diri sa Region 7 na kay mga give me one sample siguro nga naka For PMNP? Oo. Okay. Well, sa PMNP actually usara man sad ni siya kahugna nga nga proyekto, nga project sa DSWD o sa DOH. For now, natay mga identified nga mga sub-projects kasagaran katong mga ECCD, paghatag or katong construction of water system, katong sa water, sanitation and health. Pero sa pagkakaroon na apata sa procurement activities. Okay. Diin ongoing pa ang procurement, so wala pa gyud siya nagsugod ang pag-implementar, Sir Kerwin. Okay. So Napunta sa early stages. Yes. preparation pa ni. PNP, yes. Preparation More pa. of like siguro na nato sa mga katunga na or let's say mga 40 to na nato sa katunga Okay. nga part sa ato ang pag-implementar sa PMNP. Okay. So after ana, kung matrain na sila, makuan na niya, dito na Nagsugod. Dito na magsugod kung unsa to nga mga proyekto or sub-project ang ilahang giila sa barangay. Again, katong construction of like or improvement kasagaran na may mga daycare centers pero ang mga daycare centers medyo kuan naman siya kanang naguba sa kadugayon na niya. Nasa uban nga naguba tungod sa mga bagyo ana. So kinahanglan siyang i-improve unya mauna siya ang kung mauna ilang sub-project then mausad na ang ato ang mausad na ang gikuhaan didto gikuha ang funds sa grants sa matag LGU. And then naman sad tay katong water system construction or improvement of water system. Kada bang naanay water system niya kulang so na padayon. gi-improve siya. Oh, Yes. Di panindot. Pero kung sa target na ito mahumanani by this year ba or mo akuan siya hangtod early next year? Kaya na may timeline ang gisundan, di ba? Sir?
Well, speaking of the timeline, Sir Kerwin, we are targeting nga mahuman gyud siya ang PMNP until December this year. So, mahuman gyud siya and then ma-turnover sad gyud dito sa ato ang LGUs or barangay. Pero katong mga highly technical nga mga sub-projects nga lisod gyud siya, siguro mo lapse siya gamay. Siguro ibutang ta lang mga hangtod March. Depende sa klase sa sub-project. Okay, lisod ba na to? Dalion po na to, sir, no? Yes, Sir Kerwin. Diba, compromise na to ang quality sa ato ang sub-project kung magdali ta niya. Nag-apasta sa timeline niya. Remember, considering nga, medyo koti siya, naapay mga process sa mga documents. Pang preparations, before jud nila malihok og sugod. Aside sa procurement, kay kaning mga support, mga preparation before sila magtukod or maghimo sila ang mga projects. So Sir Rolly, speaking of nanata sa middle part sa ato ang implementation ani, asa man ang mga LGU ang nagkuanta na ataani nag-implement? Dito sa Region 7. Yes. Well, sa Region 7, so far naatay 24 ka partner LGUs, beneficiaries for the PMNP. Kasagaran ni ini naa sa Cebu Province ug sa Negros Oriental. Okay. So 24 local government units That is correct, Sir are Kerwin. Or implement Beneficiaries. Beneficiaries of this. Okay. So 24. Based lagi sa pag-identify if they are third or fourth class municipalities. Fourth class, fifth class municipalities, and taas ang poverty incidence and katong sa malnutrition rate, kung taas ang malnutrition rate. Okay. So, but of course, banging balik sa CDD, no? So, there's also a move nga ma-institutionalize daw kuno ang kining community-driven development nga gi-advocate sa kalahisin. So, ato nang hisgutan, sir. Ma-explain ni Sir Rolly kining CDD sa pagbalik sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Pinabuting nutrition services delivery sa pamamagitan ng pinatibay na primary healthcare system, pagkilos ng buong komunidad para labanan ang malnutrisyon, at paninigurong tuloy-tuloy ang pagpapabuti ng kalusugan ng bawat batang Pilipino. Ito ang Philippine Multisectoral Nutrition Project. Alinsunod sa mithiin nating accessible healthcare for all sa ilalim ng Universal Healthcare Act, layunin ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP na maihatid sa mas maraming batang Pilipino ang iba't ibang tugon sa isyu ng malnutrisyon. Pag bawat batay malusog, Pilipinas ang susulong. Para mas maraming maabot ng nutrition services, magiging kasangga ng mga lokal na pamahalaan ang PMNP sa pagpapabuti ng primary healthcare system sa kanilang lugar. Kasama dito ang suporta sa training, information management, at social and behavior change communication. Kapit-bisig na komunidad para sa tunay na pag-unlad. Lahat tayo kasama sa laban para sa wastong nutrisyon. Sa PMNP, binibigyang halaga natin ang boses ng bawat komunidad. Sama-sama nating tutukuyin ang problema at solusyon sa isyong pangnutrisyon sa kanilang lugar. Suportado ng PMNP ang mga mabubuong community-based nutrition-sensitive programs. Tuloy-tuloy nating sugpuin ang malnutrisyon. Layunin ng PMNP na masigurong tuloy-tuloy ang ating pagsugpo sa malnutrisyon. Dahil dito, sakop ng proyekto ang suporta sa pagpapabuti ng sistema at proseso na may kinalaman sa nutrition services, mula capability building program hanggang sa monitoring and evaluation. Sa loob ng 4 na taon, tinatayang 977,626 na batang Pilipino ang matutulungan nating mapabuti ang kalusugan. Ang Philippine Multisectoral Nutrition Project ay ang ating sama-samang tugon sa isyu ng malnutrisyon. Tugon sa panawagang magkaisa para protektahan ang kalusugan ng ating kinabukasan. Sama-sama nating isulong ang wastong nutrisyon para sa bawat batang Pilipino. Sa Healthy Pilipinas, lahat malakas! Balik kita sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. O kaniya natay hanging question. Unsa kining ginatawag natong CDD
nga pag-institutionalize, di ba? Katong community-driven development nagisugot ang ganiya ni Sir Rolly. So, naay ginabuhat or mugna ang DSWD nga malungtarong na kini nga pag-implement. So, atong pangutanon si Sir Rolly Kabahinan. Well, thank you, Sir Kerwin. No? So, maugin na isa sa atong gipanghingusgan ang ma-institutionalize ang community-driven development approach sa matag LGU. Nga naman, ang CDD approach, nindot magud siya kaayo kay sa usa ka komunidad na amig tay daghan nagkalain-laing problema or panginahanglanon sa community, sa barangay, or bisan sa lungsod, sa municipal level. Pero ang nakanindot niya, muagi magud siya og prioritization. Sa pag-prioritize, dili kay ako lang usa ka tawo mo desisyon nga kini gyud number 1, kini gyud angay tubagon, kundi naagi siya consultation from the community or like grassroots participation. So, sila man gyud mismo ang kanang may kasinatian, may kasayuran kung unsa gyud ilang panginahanglanon. Kung didto gyud ta sa community level mo. So, dili lang usa ka tawo mayon nga mao ni akong gusto. Yes, Sir Kerwin. So, sila mismo mo decide. Yes, Sir Kerwin. And also, maulagi na nga ang isa sa atong gustong mahitabo kay ang matag LGU na amig na sila giingon nga local development fund. So 20% of the national tax allotment or NTA, formerly known as IRA, kanang Internal Revenue Allotment, NTA na siya karon. And then ang 20% ana para sa local development fund. So sa local development fund, ato ang kung ma-institutionalize gid siya, limited ra masad ang 20% development fund, di man na matubag tanan nga mga panginahanglanon sa usa ka LGU. Pero kung moagi ta og prioritization, unsa gyud ang pinaka-urgent or katong dinalian angay tubagon, ang urgency, sense of katubang unsa gyud siya ka gimbog aton, unsa gyud siya ka importante, relevant, urgency. And yes, Sir Kerwin. Okay, so mao nang so may ginabuhat karon sa DSWD on this para ma-push nato ni siya. Naabatay mahimo ba ning balaod o sabay atong kuan ani? Unsa atong mga lahkang nagibuhat? Next step. Yes. Okay, sa DSWD, ang ato ang mga area coordinating team ato na silang gihangyo nga mulabi or moadto dito sa Sangguniang Bayan para mahimuan na siya o maka-attend sila sa session nga ipasabot gyud ang nindot nga katuyuan ni ining CDD or Community Driven Development o ang impact ni ini ngadto sa constituents ning maong lungsod. Sa level sa DSWD, wa man sa nagkulang nga ato ang regional director, Director Shalane Marie S. Lucero, nga mo build og harmonious relationship sa ato ang mga congresspersons kay sila man ato ang tigpamaba didto sa kongreso. So ato ang silang ikuanan nindot ang ato ang relationship sa agency o sa ato ang mga congresspersons, legislators, yes, Sir Kerwin. So sila ang ato ang mahug mamarayag ta nila nga ilahan ang ikuan dito kay mahugog sila author para sa institutionalization para sa community driven development nga approach. Oh, so there's already a bill for this. Naa na, Sir Kerwin. Actually, naa na sa second reading, if I am not mistaken. And we are hoping yun nga mahimo yun siyang balaod para ma-institutionalize. So, yeah, pag ma-institutionalize na siya, regular program na yun siya. Sa DSWD? Sa DSWD. O sa LGU, kung ilahang i-institutionalize. So, regardless kung naamantay area coordinating team, nga naadiha, ka na bang engineer, area coordinator, ka na mga staff deployed sa ato mga LGUs, bisan pag wala na sila, kung institutionalize na si community-driven development, ilahan ang ma-adapt or ma-incorporate sa ilahang local planning process ang CDD. So sila po ba sa LGU, mag-hire po silang mga staff for this? Posible, no? That is correct, Sir Kerwin. Mabitaw na nga, karon pa lang, pag naagi yung mga counterparts, ang ato ang mga teams or area coordinating teams matag LGU, Mama-Oj. So, diha, kung kintahay natay area coordinator na sa counterpart sa LGU nga municipal area coordinator. So counterpart kay maglisod man tawag mobilize ang ato ang mga area coordinating teams dito sa usa ka lungsod nga dili sila familiar kay di man gid sila taga diha. Yeah, mostly dili gid sila taga diha, i-assign na sila dito sa mga lagyong lugar, lungsod. So mao na nga nagi counterpart kay katong ilang counterpart, atong counterpart
mas nasayod o mas nasuito man to sa Geographic. Yes, Sir Geographic Kerwin. sa lugar ko. Naabanay bungtod, naabay Sir Kerwin. sapa, Yes. bulabang bag isla, mayon ana di ba? Oo. So, speaking of once ma-institutionalize na tani ang CDD, unsa mo pud ang mga advantages na makuha sa LGU ani niya, O sir? kana. Ang advantage niya kung kuan mao to ma'am, mapadali ang ilahang ang improve local governance, mapadali kay ngano matabangan man sa or dili kay sila lang mo decision ba naagyoy ka ng from the civil society organizations nga accredited sa sangguniang bayan or mga people's organizations kasagaran man gud ana atong mga POs, CSOs kana mga farmers, fisher folks, kay labi pa atong target municipalities, mga 5th class, 4th class municipalities. So daagid gihapon dito ang mga farmers, fisher folks. Mga women. Women's day sa ginamawa. Women Sir Kerwin. Senior citizens. Kana. So ingon ana. Of course, youth. Apel po na Youth, sila. appeal yun ang youth, Sir Kerwin. Ato ang mga PWDs, oo. yes, naasad. So di na to yung kalimtan tanang mga sektor. Different sector, Sir Kerwin. Mga naasad diha sa community mismo. Faith-based organizations na amatay nagkalain-lain ng mga tinuuhan or mga relihiyon diha sa usa ka lungsod, dinapon na sila association, nasa na sila representative kanang lahi nga mga sectors. And Okay. not only that, even ang ato ang mga IP communities, kanang mga indigenous peoples, yeah. Kanang mga natay mga indigenous cultural communities, Yes. ang ilang elder, kanang murag Tribal chieftain. tribal Chieftain. leader, Yes. yes, chieftain. Naasa na representation dito sa ato ang Development Council. Okay. So, Expanded well yun siya. represented gud siya. So dili jud ka makaingon nga kaning ilahang identified project kay para ra sa usa ka sector kay ginastoryaan man gyud ni siya. So dako siya, yes. Within the community. Oh. Pero ang kuha na ang usa ba sa mga difficulties ani dili ba difficult ang pagpatawag ani? Liba lisod ang pagpatawag ani nila or pagtapok or unsa ba na atong mga hurdles ani ingon because different dynamics man good sir, di ba? Yeah. Different perspectives. Oo. Tinuod ka, Sir Kerwin. Well, before, pagpatawag magutaog ka ng kuan, labi na sa ato ang Kalahi Seeds nga proyekto. Daghan kay tag barangay assemblies. Maglisod og patawag si kay normally ang require naman gyud ni DILG sa ato ang mga BLGUs or mga punong barangay mag barangay assembly kaduha lang sa usa ka tuig. Not twice a year. So mao na nga March o October. Mga ana. So nga na ra gyud na. Ana ang required pa gyud para mahimong quorum or valid ang barangay assembly na ay participation nga 50% plus 1. At least labaw siya sa majority. 50% plus 1 of the total household sa usa ka community. So pasabot kung naay 100 ka household, at least naay 51 nga motambong para ma-consider nga quorum ang maong barangay assembly. Now, ang ato ang gibuhat ana kay lagi medyo lisod siya kuanon kay labi pag naa busy man gyud ang ato ang mga kuano kanang community basta mo yun pata nga wa ni sila na narbaho pero naam na sila yung mga kahayupan nga giatiman. Na sila yung mga Na sila yung binuhi. kana binuhi. Na sila or katong maghikay sa ilang kuan. So medyo challenge siya sa ato first pero nangita tag mga strategy. Ato ang gitap ang ato ang mga inila nga mga pobre nga mga beneficiaries ang ato ang Pantawid Pamilyang Filipino Program kay sila man ang inila og buhing saksi nga mga beneficiaries sa ato ang mga proyekto. Sila po ang dali na patawag. Sakto, Sir Kerwin. Ako ato ang mga SLP beneficiaries. Yeah, kato mga Sustainable Livelihood Program. And then, naagi tayo coordination sa ato ang Municipal Link or Municipal Action Team. Ato ang SLP. Yes. Ang mga kalain-lain mga programs diha. Yes, Sir Ug ato Kerwin. ang mga staff dito nga nag-deploy pod sa different LGUs, ng mga Municipal Link, sa panadiha Yes, Sir mga Kerwin. PDO sa PDO sa SLP. Yes. Oo. Labi na nato ang mga barangay nutrition scholars. So, kato mga BNS. BNS nato. Yes. And of course, si Kapitan, number 1, kasi siya may makapatawag. Wa, manggilain makapatawag og barangay assembly, except ni punong barangay. Okay. Curious ko, within the barangay assembly, makunsa man sila diha? Unsa may mahitabo diha sa barangay assembly? Sa barangay assembly, kay lagi naglangkob naman na dito sa mga lumulupyo ng maong barangay. Diha nila ipadayag ang, mao man gyud siya ang assembly. That's the highest decision maker in the barangay, ang barangay assembly gyud. Unya, the highest decision maker mao na nga diha ipadayag nga unsa ilang agenda, naam sa mga agenda, ipresenta ba diha ni treasurer ang
ilahang panudlanan, pila ilahang kwarta, pila ilang nadawat, ilahang ingana man ta kadayag, transparent man. So, mao man sana ang giauhag or gi-encourage ni DILG para maging transparent. Gawas nga ibutang nato na sa mga bulletin boards, ang ilahang mga unsa na ilahang mga update or announcement or ilahang panudlanan. Mas maayo gyud nga naa sa barangay assembly didto nimo mapagawas sa kadaghanan nga mao ni ang atuang dagan sa panudlanan. O gawas niya na depende kung unsay agenda sa ilahang barangay assembly. Okay. So, usually makuan na mga half a day ba na mahitabo? Ang barangay assembly, well, mahuman raman siya kasagaran kung dili kay daghan ang agenda. Mahuman raman siya mga 2 hours ra. Kay lisod mo sa kay atong i-hold og taas nga panahon ang atuang community nya. Wa na unsa na ilang gidiskussan diya. So mao na nga kadto yung importante kaayo labi nag kinahanglag desisyonan nila maghimo og resolusyon ang barangay para ana kung aduna kita na ilang nga sub-project, for example construction of water system, dili man na mo ilargo nato dito sa lungsod, diri pa lang sa barangay ato na ipadayag sa katawhan nga ato ang proyekto nga giila nga fundingan sa PMNP Kalahi Seeds mao ang construction of water system. Kung water system dito sa ipadayag sa dapit kinsa ang kuan, kinsa ang daghan man nagmaagian nga yuta, for example, mao na nga ipadayag na dito and kung aprobahan o yun ba ang tanan pangutan-on nga kinsay na do na bay pangutana, kung naay pangutana tubagon, kung wala na pangutana then pwede na mahuman ang barangay assembly and then katong himuan yung resolution, himuan yung dayon and then i-handos dito sa municipal level. Okay. So ang mga different barangays mag-endorse sila og mga priority projects. That is correct. Pag-abot sa municipal level, sir, unsa may mahitabo? Pilian ba pudto sila? Hashasan pa? Not really pilian, but yeah, pwede mo yung taghasasan. Hasasan in a sense nga tan-aw na to ang mga technical documents. Kay lagi, number 1, ang program of works, for example, construction of, let's say, butang talang construction of daycare center, ni-follow ba ni sa standards? Kinahanglan, makita na ni municipal engineer, o pirma siya dito nga, okay ni-follow sa standards, kini luwas ra sa kuan, kabatanunan or kato mga beneficiaries, inig kuan, dili substandard ang mga ato ang mga gamit. So, tanan nga mga technical documents nga gihimo nga inabagan dito sa ato ang kana sa barangay. Yan naman tay facilitator sa engineer sa gyud nga ni guide nila. So that's why dili siya mahimo nga kita-kita lang without the support of the LGU. Kay kinahanglan magitag support nila. So once mo permanent si engineer nga kini mauna okay ra pasado ang lote i-verify sa nato sa assessors municipal assessor. Kung ang lote bagi gipanag-iya bagi ni kuan basig nangangkon lang ni si public ba ni or private? Yes. Kay moingon siya nga iya ninyo taon sa iyang kamatuoran. So mga itag certification ni assessor nga dalat for example, this is to certify that the proposed sub-project to be constructed at Purok Manga is owned by barangay kini butang talang so barangay. Ano si barangay mohatag mohimo sa resolusyon. From the barangay mohimo sa resolusyon nga gitugutan ang Kalahi Seeds nga mogamit sa maong luna nga gipanag-iya nila. Ana. So naagid tay partnership participation sa ato ang municipal level, Sir Kerwin. So pag na okay na to tanan didto pa na magsugod gyud ang didto na mag-procure mag-procure dito na ta mahimo og ganang request for fund release. So mo na atong gitawag RFR folder. Mo request na ta nga i-release ang pondo, ang funds kay kompleto na sila sa mga necessary or pertinent documents, technical documents, social documents, financial documents. Naka-open na ba sila bank account kay dili man ni cash ihatag, di man sa ni ihatag dito sa LGU. Di sa siya ihatag dito sa barangay kundi naagi tay community account. Diin ang atong signatory kadtong giilang mga volunteers na to. Ang mga leader, ang mga heads saan ba na? Ang CNS for this PMNP, we have Community Nutrition Sub-Project Management Chairperson. Yes. Naaman tayo team gid ana. Nya. Natay chair committee man na siya daghan kay sila mga 21 siguro na sila kabuok. But nayo sa ana nga chairperson. So siya ang signatory, agi control sa barangay. Kinsa may naay kuan access sa panudlanan, si treasurer isa sa signatory o ang atong area coordinator. My God, sir.
dili siya ingon makaingon gitang basta-basta magamit ang kwarta kay moagi gyud ni og dagahang mga tawo nga mopirma, moagi of course aware ang barangay, aware Yes, ang sir. LGU Yes, ug ang sir. atong community, di ba? Yes, sir. So di ba sir, di ba Ma'am Odge? But of course, after nila mabuhat nila tanan ani, di ba, lipay kay ng community nga sa among mga kahago. Hanggang Yes, sir, taas correct. kayong proseso. Ang proseso natukod damo kinitungod sa amo ang pagtinabangay. Yes. Kanang proud yun sila ba nga isa ko sa naging parte nga natukod ning nahimo ni kato mga sa una mga kalahi nga kalsada, Mga road, oh. mga classroom sa mga eskwelahan kay mao nam uban nga bata pa ko kani eskwelahan na mao na imong gigamit hantod karon wa gyud nako ani. So naay mga natukod nga mga bagong classroom buildings, mo na proud kay sila nga ilang kahago nga without them di gito mo barog man siguro pero gawas nga way pondo adto Paskuan maghulat pa tag kinsay muhatag nila og kanang classroom or unsa man nga mga pondo para sa akuan. Una with this kalahi nga our CDD approach, proud sila kay isa man sila gawas sa apil pwede man mo volunteer ang ato mga barangay officials so wa man nato na sila gidid-an. Pero ang nakanindot lang lagi ani pwede sibisan kinsa nga naa sa barangay even the punong barangay can be a volunteer gani wala na yung mga sweldo ha nga kuan. So, klaro na to na. Ano na iklaro? Kay basin mga namagot yung nag-comment good sa Facebook, sir nga gipatrabaho daw nato sa DSWD ang atong mga ka-licensed community volunteer. Tinuod ba na sir nga ato na sila gipatrabaho nga way sweldo? Ang community volunteers kuan man lagi naman tayo mga ad hoc committees nga gihimo lang ba for this specific sub-project para atong for example kana bang procurement team sila mo procure mo canvas for example mo kanginahan ta mo canvas o graba or balas mo ato tadto sa mga hardware o kato mga suppliers sa atong mga aggregates mo adto na sila didto wala na sila sweldo pero kanang ilang pamasahe gikan dito sa barangay padung dito sa asa man ni nahimutang ang ilang gi-servan og canvas or quotation na sila ikuan tagaan na sila kanang pamiliti or refund i-reimburse na ilang pamiliti wala gi sila sweldo pero sa panahon nga ato ang i-construct or himuon ang maong kalsada or classroom ang ato ang mga community volunteers nga giila dito na pud nato na panguhaon sa community so for example panday or skilled worker naa sila sweldo katong mga mutrabaho workers na to sila Ang pag-construct. ang pag-construct. Yes. So, nana sila'y tawag sa tawag na to, honor. sweldo gid siya. Sweldo gid. Sweldo gid siya. Kay kuan man siya. Mo follow man sad ta kung pilay minimum wage sa kuan sa maong lungsod. So katong mupanday na mismo. Mo hire o mo identify nga kini. Okay. So dili yun nga free ra gid tanan. Ang katong volunteers free ra gid siya. Volunteers kato ba mo katong signatory sa cheque, wa magdo siya sweldo. Itong mga documents. Kato mga mo prepare sa proposal, mo provide ato nilang training, wala sa makapasnak si DSWD, makapakaon pero giklaro gid ni sa pag-identify pa lang sa ilaha nga being a volunteer wa gid siya sweldo. Pero kanang inyong giila nga panginahanglanon or problema ato ang tabangan nga ma-realize niya. Di man na eksapayan kay lagi makita kay nimo karon. Sa una mahal kayo ang pliti katong mga kalsada nato ba. Mahal kayo ang pliti gikan dito sa ilaha padung sa kuan. Lungsod. Gawas nga mahal ang pliti wa sa kay masakyan kay maguba man ilang motor kung habal-habal di kayo musukol kay dali ra maguba ilahang kanang motor. Bitbitang ilahang mga gulay. Kana ilang mga produce nga dadon sa merkado. Wa na nga bunog na pero karon lipay kay sila sa una among pliti kuan 100 pa kuan pa lang palugsong karon kuan na barato na lang niubos gyud nga naman tay mga success stories about that nga niubos na niya malipayon gyud sila sa mga sub projects niya proud sila kay naa gyud sila kanang parte nganong nahimo ning maong sub project. So mo sir dapat kinahanglan ma-institutionalize ang CDD di ba Ma'am Odge? Di ba? Yes, sir, Kerwin. Pinabagay na sa pag-awhag. Dili lang diri sa ato ang part na ni sa atong pag-awhag ang ato ang TV program pero kaning sa atong mga viewers karon kung nakakakuan mo na may mga kaliwat din or higala nga apil ani wa ta kabaw basig party ganit sila as volunteers tanan-aw nato ato pud ning ipalagana pud ni ang ato ang advocacy
na ma-institutionalize na yung taon ang community-driven approach development. Oh. Yeah. Yes, pero unsa may kinahanglan buhaton pa nato, sir, para ma-push gyud nato didto sa Kongreso o sa Senado, o di ba? Unsa ba ato sa ato ang level nato, sir? Unsa may buhaton nato? Sa atuang level kinahanglan ra gyud ta nga kanang kuan padayon o kanang ipakita gyud nato ang suporta nga ang CDD nindot gyud ang impact niini didto sa komunidad. Unya gani natay mga LGU katusama sa mga ingon ganina nga ni-adapt na sa CDD principle. And then mas maayo man gyud nga dili lang usa ka LGU ma-replicate or masundog siya sa other LGUs giun sa day nila tong nahimo lagi nila tong CDD nga principle sa ilahang budget sa munisipyo. Nasa lay budget for that nga kaning budget para sa katong community driven nga approach or katong pamaagi sa kalahi. Naatay mga kuan na LGUs somewhere in Bohol nga nagyo sila ordinansa. When it's an ordinance, nag-adapt na gyud. Yes, gi-adapt na gyud nila ang CDD approach, Sir Kerwin. So hopefully ma-push kini nga balaod, sir. Mahimo na siyang Republic Act pohon, hopefully. RA. Yeah. RA usa na nga number dito kabalo. So we'll wait for that, and hopefully, of course, this is also a product of volunteerism and cooperation within the community from our community volunteers and as well our local officials. Ay, di ba ito makalimtan ang ato ang mga naghago ng mga DSWD employees nga gi-hire dinha sa kalungsuran atong mga area coordinating teams. Ang area coordinating team gilangkob og mga usa na sila? Area coordinators, ato ang technical facilitators kun engineers, naasad tay municipal financial analysts and community empowerment facilitators. Oy, kwan di ay multifaceted di ay ni. Yes, team gyud siya. So kung dako ang usa ka lungsod daghag barangay, ubay-ubay sa dang community facilitators, pero ang technical working group katong tulog gyud area coordinator, engineer o katong finance, tulo ra gyud na sila. Ang number of community facilitators would depend kung unsa sad kadako ang LGU or lungsod. Okay. Ang community facilitators, sa trabaho nila, sila ang magtatawag? Naana sila barangay nga gi-hold, Sir Kerwin. Yes, assigned na sila. Others are handling 2 barangays, 3 barangays, depende again sa number of barangays. Di masad ka, nato pwede nga, naman tayo LGU nga, na ay 30 ka barangay, di masad pwede usara ka facilitator atong ibutang. Okay. Mo na nga naasay. Mo na nga nihangyo kita sa atong mga LGUs, kay usahay, ma-short man ta sa atong staffing. Naagi counterpart sa LGU nga mo hire siya ug sila sa gimusweldo ana mo hire sila nga gikan ra po dito sa LGU nga mudugang mo counterpart nato. Yes, so mo na nga medyo mapagaan gyud ang trabaho sa area coordinating team kung nindot ang suporta sa ato ang mga LGUs. So karon na realizing na ko nga dili lang social worker ang gipang-hire sa DSWD. Yes, Sir Kerwin. Dapat tayong mga engineers. O sa specific mga engineers? Mga civil engineers. Yes. Kanang yung mohimo og plano like program of works, mohimo og ganang community like ka mga BOQ, bill of quantities, mga kuan gyud kanang kabalo gyud. Wala ko'y kabalo. Murag din na layo na sa ako ang ikatunang kanang engineering. So kana ato po na sila gi-acknowledge po ang kahago sa ato ang mga DSWD staff dito nga na-assign sa ato ang mga communities sa Kalahi Seeds. So, sige, Ma'am Odge? So salamat kaayo sa pagpasabot kabahin na aning PMNP o Community Driven Development, Sir Rolly. You're welcome. Dako kini siya na information nga atong mahatag sa ato ang mga televiewers. So aging panghinap po, Sir Rolly, na kay mga parting messages din para sa atong mga viewers. Well, ako lang yung last na di ay gusto na ako magpasalamat sa inyo Sir Kerwin ug Ma'am Odge kay sa paghatag og kahigayunan nga among mapaambit or ma-share ang bago nga programa sa DSWD Kalahi Seeds, ang Philippine Multisectoral Nutrition Project. And sa ato ang mga suking tigpaminaw viewers sa nagkalain-laing lugar, mapasalamaton ka mi nga labi na to sa ato mga partner LGUs, beneficiaries, mapasalamaton mi nga nindot ang pagdawat sa
ato ang proyekto dinha sa ato ang mga LGUs o hinaut unta nga katong uban nga wala pa naka-adapt sa CDD approach, among giawhag nga ato ang i-adapt sa ato ang matag LGUs kay nindot gyud ang epekto or impact sa ato ang CDD or Community Driven Development Approach sa matag lungsod. Thank you, Sir Kerwin Mamoj. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa atong programa karong gabi. So to know more about the programs and services of the department, follow us sa amo ang social media accounts. Sa Facebook, follow us at DSWD Region 7, while sa Instagram o sa Twitter, that's DSWD FO7. Aduna po tayo replay ugma Sabado, alas 11 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Sa ngalan sa atong Regional Director, Shalane Marie S. Lucero, sa atong Assistant Regional Director for Operations, Juanito Cantero, Assistant Regional Director for Administration, Antonio Dulauta, o sa atong mga kauban sa buhat. Gapasalamat mi sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagtanaw sa atong programa. So sa sunod na pud nga bulan, mag-uban na pud ta matag alas 9 sa gabi diri sa ato ang programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Maayong gabi. Nakikipagsapalaran, lumalaban, pilit na aahon sa kahirapan. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayong lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani.
usa ka